Magandang gabi mga ka-TH. Nandito tayo ngayon sa harap ng telebisyon. So, pag-aralan natin yung mga treasure hunters sa Pilipinas. So, dito, sinerge ko to. Top notcher dito si Surigao-san. Ang subscriber nito almost 190,000 subscribers. At hindi nga maganda ang pagkakamada nito. Ang sumunod dito, itong si Yusuf Yamato na mayroong mahigit 90,000 subscribers. At pangatlo dito si naging dalawa dito yung wala pala dito si pangatlo dito sana si Chris Sniper, naging dalawa pala itong kay Cecil. Si Chris Sniper mayroong mahigit 50,000 subscribers. So dito sa mga itong kay Cecil nasa 18,000 subscribers. Yung kay Yamato nasa 90 mahigit yung subscribers niya. At pangatlo si Chris Sniper na mayroong 50,000 mahigit na subscribers. At itong si Cecil, hindi nga lang na-type dito, na double pala itong kay Cecil. Mayroon pa kasing kuya, saka ito si Cecil mayroong 18,000 subscribers. Kulilat na dito si Tatang, nasa 500 pa lang within 4 months. 574 subscribers. So pag-usapan natin itong si Surigao-san, matagal na itong treasure hunter kasi minana pa yan doon sa tatay niya. Siya yung sumunod sa yabag ng tatay niya. Kung ikumpara siguro sa akin, mas una itong mga to kasi nag-start ako sa treasure hunting, na pasama ako doon sa grupo ay 2003 lang 2003. So hindi pa consistent yung operation ko. Mayroon muna tayong naging mga boss bago tayo nag-solo operation. Nagkaroon din ng tauhan. Pero ito si Yusuf Yamato, baka nauna ako dito kasi albata lang ito mga ito Saka yung si Chris Sniper. Ito si Cecil, nitong lang din to, pero sa YouTube channel itong mga ito, matagal na rin itong mga ito. Si Surigao-san, nag-start si Surigao-san 2020. So 4 years na yung kanyang channel. At alam ba nyo yung video na nagawa niya ni Surigao-san, marami na, almost 3,000 videos. Tapos ito naman si Chris Sniper, wala nga dito, yung binanggit ko na yan, hindi na search dito. Na double pala itong kay Cecil. So yung sa akin ay si Yusuf Yamato naman, marami na rin videos to, almost 2,000 videos mahigit na ito. At si Chris Sniper naman marami din. So mga halos kung tingnan natin yung mga, kung buksan nyo, kayo na lang magbukas, napakaraming akala mo mga legit na mga treasure markers. Ang tanong doon may laman ba lahat yun? Wala kasi sa 1,000 mga marka ay malabo pa nga yung isa dyan na totoo So maaring magtama yung spekulasyon ko na puro marami lang talaga mga decoy.
Yung channel ko kasi hindi ko naman ginagawa yan para mag-encourage lalo dyan sa pag-hukay. Bagkus sinasabi ko na dapat mag-isip-isip din tayo. So ang malinaw dito, yan si Surigao-san, meron ng ano yan, manufacture din ng ginto yan kasi monthly may dumadating na napira yan. Saka ito si Yusuf Yamato, ano na rin to, mga gold ano na to, tawag dito yung kumbaga gumagawa na ng ginto. Saka ito si Cecil, yan medyo lumalakas ito. So napapansin ko kasi sa pagka treasure hunting topic, exploration, ay malakas sa maraming nanonood. So yung sa akin naman more on farming, medyo mabababa lang yung ano, yung views. So mas maganda talaga, pero marami pa sana akong exploration na pupuntahan na mapatunayan sana na napakarami talaga, tulad ng mga sinasabi ko sa vlogs, na para bang yung mga treasure code, treasure marker, parang planado talaga ng mga Hapon yan para lituhin tayo. Pero ang katotohanan marami sa atin magsasayang ng panahon dyan. Kaya hindi mataas yung binibigay ko na attention dyan. Kaya nga sa tulad ng sinasabi ko, 50-50% lang ako dyan. Pero dito sa YouTube, malinaw ang ginto dyan. Lalo na yung iba, yung mga nag-i-explore sa mga million views. Yung mga nag-i-explore sa mga gandang tanawin, nagpapalipad ng mga drones. So pinaghihirapan din naman talaga. Yan, katulad nitong mga kasama na ako dito na nagsusuot-suot sa kung saan-saan para makalikha ng content. So marami na pala tayong naghahanap buhay. Sa bagay, ako hindi ko pa matatawag na naghanap buhay ako dito kasi wala pa naman ako, hindi pa naman ako sumasahod dito. Pero nag-start ako by January lang, 2024. So sana makahabol pa. Ayan ang dami ibaba natin So sari-sari. Pero dito tayo sa treasure hunting kasi isa din akong treasure hunter So kung aralin naman natin yung takbo ng buhay, ito si Surigao-san na ito, maunlad na ito sa buhay. Pero yung iba sa mas mga mababa pa rito, ito si Tatang, mas mababa dito pero hindi lang ako magsasabi doon in the long run of may treasure hunting. Mahirap kasi magkwento, pero makikita naman dapat sa actual na kalagayan. So yan, tuloy lang kasi talaga yung buhay natin hinahanap yan kasama ng sipag. Pero masasabi ko lang, huwag naman puro lalo na pagka mga mababa na kasi talaga ngayon ang percentage ng treasure hunting situation kasi pang-apat na henerasyon na tayo. Mga tira-tirahan na lang yung mga natira at siguro mga malalalim pa yan. Nangangailangan ng malaking funding, puhunan. So naisip ko itong ibahagi sa lalo na yung mga magsisimula
mahikayat, masasayang yung pira sa kayang panahon, lalo na yung mga iba, mga abroad. Sa akin, payo lang, pwede namang maghukay-hukay ng parang libangan lang. Huwag masyadong seryosohin at gagastos ng malaki. Yung kaibigan ko dati, nako, umubos ng millions hanggat sa nalugi na yung mga negosyo. Hindi lang isa, yung mga kaibigan ko na bumagsak yung kabuhayan dahil sa treasure hunting. Kaya wag sana nating tularan yun, wag tayong matulad sa kanila kasi mahirap kitain ng pira. At yung iba pa, mga nag-abroad, bibili ng mga gadget na mamahalin, nako, sa akin, payo lang yung sa akin. Sige mga katits, hanggang dito na lang. Magandang gabi sa ating lahat.